Hi mga besi ko! This is Mommy Oni, your single mom. Intro, pasok! Daddy, mo ako, Daddy. Oh, Daddy! Hi guys, it's me. Hi mga besi ko, ako si Tony Fowler. Halos karamihan ng tingin sa akin ay Walker. Puro natuwad, wala na mga alam. Char lang, ang aga-aga, diba? Oo. Hi guys, it's me, it's AC. Akalain mo yun, nag-vlog na naman ako. Akala mo talaga next year na ako mag-upload, hindi. No, I'm not gonna leave you anymore. Hindi, nag-vlog ako kasi kailangan ko ng pambayad ng insurance. Putang ina talaga na. Ewan ko kung bakit ko kinuha yung napagkalaking insurance na yun. Akala mo naman talaga ang daya mong iiwang mabuti dito sa mundong to. Charis, hindi. Kailangan natin yan. Syempre, baka mamaya i-clip na naman to ng mga nagbibenta ng insurance. Sabihin nila, mahalaga ang insurance. Tignan nyo si AC Surya. Hindi, wag nyo i-clip to, putang ina nyo. Pero hindi, mahalaga talaga yung, yung health insurance. Wag nyo lang i-clip to. O, kung mag-clip nyo to, bigyan nyo ako ng komisyon, mga shoota kayo. Grabe na, wala pang 5 minutes, puro mura na ang vlog. So yun nga, bukod sa kailangan ko ng pambayad ng insurance, totoo yun. Akala mo rin naman napakalaki lang kita dito sa YouTube talaga. Hindi, kasi gusto kong gamit. Namiss ko yung camera, namiss kong chumika. Tsaka ang dami kong life update. Yes, katunayan niyan si Britney na ang magkikwento. Kwento mo, Britney. Pero yun nga, recently medyo maraming mga masaklap na nangyari sa buhay natin. Pero thankfully, we are equipped sa mga bagay na masasaklap na yun. And we are steadily moving on, moving forward. Because united we stand, divided we fall. But together we stand, divided we fall. So yun na nga, recently, and naikwento ko pa dito sa recent vlog ko, no, diba, na nagpapadala ako sa lola ko na isa siya sa mga dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw kahit na minsan pagod na ako, diba? Dun sa part na parang responsibility shit, ganyan. So, February 1, 2025, na maalam na ang aking lola. Actually, hindi ko alam kung na-process ko na ba siya or nakapag-grieve na ba ako, naiyak ko na ba siya lahat. Though, umiyak naman ako, oo, dun sa wake, dun sa burol, dun sa libing, ganyan. Pero kasi, one way to honor yung legacy ng aking lola, bumalik ako agad sa trabaho. At saka syempre, hindi naman para ipaalam mo sa lahat na namatayan ka. Hindi naman para i-share, hindi ba, sa TV, sa Showtime na, guys, namatayan ako. Pero, happy-happy tayo. Diba? Yun wala nang pakialam ang viewers doon, no? Pero thankfully, nalagpasan ko naman siya. At saka, talaga nag-trauma dump ako agad dito sa, wala pang 5 minuto yata itong vlog na ito. So, ayun, sorry for the brain fart, oo. Isa sa mga paraan para i-honor ko ang lola ko, bumalik ako agad sa trabaho. As in, namatay siya ng February 1, Saturday yata yun. Tapos, may showtime ako noon, nung araw na yun. So, nung kinagabihan, saka ako nakatanggap ng tawag sa nanay ko na Tegi Bumblebee na yung lola ko. Oo, Shinegi Bambam na siya ni Lord, oo. Makakasama niya na talaga si Jesus, sabi niya. Wala, ganun talaga. Sumakses ang lola ko, oo, at 92 years old. Sumakses talaga siya. Tapos parang ang taas niya na, tapos makakasama niya na talaga si Jesus. And thankfully namatay naman siya in peace habang natutulog lang. Oo, ang chill niya lang. Oo, sana all tinutulugan lang yung kamatayan, hindi ba? Parang sabi niya yung, bukas pala yan, tulog na tayo. Bukas pa pala yan? Halika na, tulog na tayo. Pero yun, sorry, Lola. I'm sad naman, oo. Actually, kahapon yung 40th day niya, oo. So, hindi na siya makakalipat lang katawan kasi ginuho na talaga na siya ni Jesus. Alam niyo ba yung palabas na yun? Yung pure love, yung ala mo sa akin ay gumugulo. So, yun, wala nang chance yung lola ko na pumunta sa katawan ng ibang tao para makipagpalit siya sa umaga, ganun. Charot lang, serious na ulit. Sorry. Lola! February 1 was a Saturday. Pumasok agad ako sa showtime ng Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Thursday,
Nakapasok pa yata ako ng Thursday, pero Thursday kami, hindi, Friday kami bumiyahe papuntang Pangasinan para sa wake nga ng lola ko. Tapos, nilibing siya ng Sunday, bumalik ako agad. Tapos, Monday, nag-showtime ako agad. Ganun ko talaga siya in-honor kasi ang lola ko, gusto niya lagi nagtatrabaho. Ayaw niya ng tamad, ayaw niya sa tamad. Thankfully, medyo lenient siya sa akin kasi ako talaga ang favorite na apo. I claim it kahit ang dami namin magpipinsan. I claim it. I'm so sorry, but I claim it. Wala akong pakialam. At kung gusto nyo umapela sa patay, para kayong tanga. Bata pa lang ako, sobrang laking lola na ako kasi nga ang nanay ko nagtrabaho sa ibang bansa. Pero yun, anyway, nasabi ko kanina na hindi ko alam kung na-process ko na ba siya, kung nakapag-grieve na ba talaga ako. Kasi nga, bumalik ako agad sa trabaho Pero that's how I honored si lola, oo. Pero ako, curious ako kung sa self ko kung may mga iyak pa ba ako na hindi naiiyak at kung may mga gusto ba akong sabihin na hindi ko nasabi. Pero kasi, in my defense, every year talaga, pagka November, talagang bumibisita talaga ako sa kanya. Every birthday niya. Actually, thankfully, nung 2020, nakabisita pa ako sa kanya kahit pandemic kasi nagpaswab ako, nakabisita ako sa kanya. And yun yung huling beses na talagang nakakaalala siya na pag isang tingin niya pa lang, alam niya kung sino yun. Kasi parang nung mga years after that, bumababaw yung memory niya. Kaya grabe talaga yung iyak ko sa Remember Me dun sa Coco. Totoo talaga siya. Teka lang! Bakit kinakailangan na patayin si Mama Coco? Mga mamamatay tao kayo, Disney! Nyo! And ako, actually, ayoko talaga nung yung nagpipicture sa burol kasi parang tanga. Tapos, picture tayo, tas smile. Parang kang tanga. Ano gusto mo? Pero surprisingly, talaga yung nagbibiro pa dun sa burol. Oy, mag-smile kayo. Diyan si Lola. Tapos minsan tinutulak ko yung nanay ko. Tinutulak ko yung nanay ko dun sa kabaho. Tinatakot ko siya. Kasi thankfully, ayun nga, peaceful yung pagkamatay niya. Hindi siya yung tinurukan ng kung ano-ano. Parang it's such a peaceful way to die. And I'd like that for me. Sa totoo lang. Hanggang sa dulo ng buhay mo, you are surrounded with love. And with no pain. It's the best. Pero ang ganda nung sinabi nung pare, nung wake niya, yung nagburol, tapos may nagmisa. Ang sabi niya, our relationship with the dead doesn't end here. It is everlasting. It is now not bound by space and time. And ang ganda-ganda lang din talaga nung fact na that person is gonna live forever in me. The way I talk, the way na kumilos ako, the way na how I do things, yung sipag ko, it came from her. A lot of my ethics came from her talaga. Kaya naman, Lola, it goes a little something like this. Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even I am far away, I'll hold you in my heart. I sing as sana memorize ko talaga siya, Echos. Also guys, alam nyo ba, itong damit na ito, binili ko siya nung 2022 pa. Ay, hindi, 2023 Ay, hindi, 2022 nga, oo. Binili ko to sa ukay sa Japan. Tapos sobrang liit nito. Kasi nang laki ko kasi nung 2022, oo, kasi nga, kumita ang badla. So kung ano-anong kinakain, pati alam nyo na yun. So, binili ko siya. Hindi ko alam kung anong size. Parang M or S yata ito. Sabi ko sa kanya, bibilhin ko ito dahil si Britney Spears ito. At dahil original merch ito ni Britney Spears nung bata-bata pa siya. Oo, ayun. Tanungin nyo pa. Annyeonghaseyo. I am super excited to perform on June 10th in Seoul for the very first time. I can't wait to see you all there. Saerenghayo. Hindi ba confirmed? So binili ko siya kasi sobrang fan ako ni Britney Spears. Sabi ko, pero ang liit. Alam ko na maghanap ako ng size sa ukay, di ba? May size 10 po kayo. Tanga lang? Ayos ko ka! Yun yung pinapaano mo kahapon, no? Oo, yung paano mo kahapon, please. Plastikan lang to. Sa ay, huwag kayo Chichikahin natin yung mga sumalang kahapon. Si Chin 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 tsaka sa Shen. Ay, hindi! May dam ka ba? Oo. Ayoko! Ano nangyayari? Happy namin! Isa pa nagpapahappy sa atin ay yung mga nagva-viral na memes. Di ba? Kung viral na meme ka, ano ka? Ito yung meme ko. Saluhin mo ha. Ate Keses. Ito sis.
Hoy! Ikaw talaga, Lisa. You are a very naughty girl. Yung sa Flor de Lisa. Parang ano yan? Flor de Lisa. Flor de Lisa. Tapos nagpupapari siyang bulag. Oo. Pero wala siya bulag. Chusero ka rin. Napakasikat na Oh yes, we're happy. We're so happy. Grabe tayo sa print kayo, hanggang paa. Grabe. Ang pinakamagagaling na boses ang Alam mo yung primitive man? ng mga magiging Sweetest ka! Full energy. Sino ba yung manager? Ikaw ba naman, Meme? Congratulations on your Japan visa approval. We are pleased to inform you that you have been granted multiple flight entry visa. Wow! Ayan guys, so kasama natin ang Soyuz Squad ngayon at kahapon nag-tweet nga ako at saka nag-IG story na kung may mga gusto kayo mga tanong na itanong sa amin, itanong nyo na. Huwag kayo mahihiya magtanong kung may right with... Ay, may mga nagaganap po dito na mga pagalingan ng kung ano-ano mga pagkantahan na yan kasi mga galing sila mga TNT. Akala mo talaga magaling sila mga... Once more. When you believe! Yeah! Yes! Welcome dito sa Center for Pop Music. So, isa-isa yung dalawang parts siya. Talagang i-explain sa kanya. Dalawang parts to. So, yung isa, para siyang... Ay... Kakatay ko lang. Talagang naka-firing squad. Mga ano kayo, Suyo kids? So you daycare. Ano siya, yung mga madadaling questions pwede nating sagutin dito. Pero kasi meron din yung mga mahihirap na questions na yung camera, ilalagay siya sa CR. Tapos, yung pangalan, isusulat mo siya. Tapos, sasabihin mo yung reason kung bakit siya yung bottom mo. Tapos, saka lang natin makikita dito kung sino yung highest ranking ng kung sino man yung nasa question na yun. Ay, kinakabahan ako, guys. Kasi parang ito na yung elimination round. Hep, hep! Hooray! Hep, hep! Hooray! Question number 1! Pinabati ko lang nanay ko. Question number 1. Question number 1. Sobrang gagaling ninyo. Sabi ni ano to, Art G. Thank you so much. Sobrang gagaling ninyo. Ang saya nyo panoorin. Sobrang gagaling nyo. Ang saya nyo panoorin. Sino mga iniidolo nyo po sa hosting? Let's watch this. Pwedeng tatlo. Pwede naman. O sige, ako tatlo. Gahaman. Vice Ganda, Luis Manzano, and Robbie Domingo. Kasi pag sinabi mong matalino at saka fun na hosting, sila yung tatlong unang naiisip ko. So, Meme Vice, Kuya Luis at saka Robbie Domingo. Ako, syempre, nasabi na so parang bawal na umulit, di ba? Ay, gano'n ba yun? Ay, wala ba? Si Edward Barber. Oo, parang... Pagupit ka sa kanya. Hindi! Isa siya sa mga parang nilook up ko pagka sa sa hosting. Tapos syempre, ang aking mga mentor, Ana Ramsey. Ate Ana! Ano message? Ay, lang yun. Okay lang. Pakawalan mo na yung kapatid ko. Ay, di ba? Wala ba? Gusto ko yung energy na binibigay ni Ate Sam Coloso. Nung nakasama ko siya dito, parang wow, na-mesmerize ako the way she speaks. Sumakses ka. Tsaka si Miss Bianca. Umali. Yun sa Bianca Manalo. Very, very witty. And just very excellent siya. Basa siya? Wait. Ako naman, ang iniidolo ko kasi hindi naman ako matalino eh. Sakto lang. Grabe ko lang. Sobrang talino ko lang. Sobrang talino ko lang. Gusto ko kasi yung mga street hosting ni Kuya Jong tsaka ni Kuya Bong. Sa kalsada? Hindi, yung saya lang, aliw lang. Yun, ganon. Street hosting sinasabi ko, ganon. Oo. Tsaka yung pormahan ko, di ba, kitang-kita naman parang ginagaya ko si Bong Navarro, Kuya Jong. Ikaw din, sagot ka rin. Ikaw. Ako guys, syempre si Meme Vice. Saan ka ba pupunta, di ba? Punta natin siya ngayon. Ayun din. Ako pangalawa, Waechos talaga, Tony Gonzaga. Yeah, magaling si Tony. Hindi, tsaka nung bata kasi talaga ako, siya yung pinaparod ko talaga, yung mga PBB, ganyan-ganyan, yung mga serious hosting niya. Tsaka si Bianca Gonzalez yung number 3. At tsaka si Tito Boy pala. Hindi nyo binanggit si Tito Boy, oh. Kung
papasok kayo sa bahay ni Kuya. Sino sa tingin ninyo ang unang ma-evict? At sino ang magiging PBB winner? So, dalawang pangalan ang sasabihin ninyo. Kasi dun sa unang mai-evict, parang feeling ko ako yung pinakaunang mai-evict. Ay, bakit naman? Oo, kasi sa ating lahat, parang feeling ko ako yung pinaka-tactless. Anong takles? Taklesa! Backless yung bra. Kayang magsabi ng nararamdaman ko without thinking kung makaka-hurt ako. O straightforward kasi ako magsalita. So kung may unang mai-evict, parang ako. Oo. Pero kung magkakaroon ng big winner, ibibigay ko kay AC. Oo, kasi maliban doon sa nagkakasama tayo dito, nagkakausap din kami via chat, ganyan. Via phone patch, ganyan. So nararamdaman ko rin talaga si AC ay punong-puno ng personality. Either bad or good, fun or not. Parang sabi ko, ay, big winner ang kanyang aura. Kasi vlog ko to, guys. Kasi ikwento mo muna yung chika mo dito kasi may pinakalat na fake news si Wise dito sa sa studio ng Showtime Online. Ikwento mo sa amin yan. Parang wala lagi si Aries, lagi nagpapaalam, ganyan. May dagat siya, merong family affair and everything. Tapos one time pumasok siya, pormadong naka-leather jacket na green, tapos may bigoto dito. Tapos ang gwapo talaga niya, di ba? Binulungan ko agad si AC at si Lorraine. Feeling ko papasok talaga siya sa PBB. Itong dalawang choices kong to, either mananalo sila or matatalo sila. Kasi parang sila extremes sila parehas. So, first name ko ay Jana. Either mananalo siya or mauna siya matatanggal. Kung maganda yung edit sa kanya. Oo. At saka kung may text votes. Rin siya, straight to the point din siya magsalita, tapos hindi siya takot sa mga sasabihin niya. Tapos rin siya, both kanal and aircon siya. Yung isa naman ay si AC Soriano. Pwede kang... Vlog mo to eh. Pwede kang manalo katulad ng mga sinabi ni Wise. Pwede kang matanggal kasi ang daming homophobic. Si Maki yung itatanggal ko. Kasi feel. Kasi sobrang kilala ko si Maki. Maybe, in a sense, inaaway ko na lang siya. Parang ako yung pinipili ko na Matagal na kasi magkakilala. So, parang magkapatid kami. Parang yun, magbibigay ng puntos, pero walang dahilan talaga. Piliin mo lang din ako pag gusto mo. Yung big winner ko, ikaw, Tacy. Tsaka si Ate Nikki. Mautak si Ate Nikki. Ako naman, ang unang matatanggal siguro ay parang pareho kami ni Wise, ako din. Kasi syempre may pamilya na ako eh. Pero yung big winner ko dito, parang feeling ko kay Lorraine ko ibibigay. Sorry, AC. Huwag mo i-edit Kasi nakikita ko si Lorraine, yung passion niya talaga, yung gustong-gusto niya talaga yung ginagawa niya. Happy birthday, te! Oh! Feeling ko ibibigay niya yung best niya kapag nasa loob siya ng bahay ni Ako, feeling ko unang matatanggal si Ayeji. TNT pala yun. Kung pangit yung edit sa kanya, si Jana. Jana talaga. Pero ang big winner ko for me, si Nikki. Well-rounded kasi. Napapagalitan ba kayo? At kung oo, ano ang rason? Parang feeling ko ako na una. Oo nga eh. Ang requirements kasi dito sa Showtime is colorful, di ba? Pero pwede naman mag-black. Basta magsasabi. Kahit nagba-black kasi ako, hindi ako nagsasabi. So, yun yung mali ko, feeling ko. Pero kasi maganda kasi pag makulay yung mga damit natin, to be fair. Maganda yung rehistro. Napagalitan ako. Pinagsabihan lang naman na may points kasi gumagano. Nagba-back and forth ako at that time. So, medyo distracting siya tignan daw sa online. So, Feeling ko yung mga nasasabi ko, minsan may mga times na hindi ko na, napaprocess muna. Oo. Tapos kasi di ba may times na, hindi na ako nagbe-breakfast. So, Babaw yung hininga. Hindi. Ikaw na yun. Bituka niya na yun. May times na parang medyo lutang. Kaya ang ginagawa ko na ngayon, nagla-live muna ako sa TikTok. Nagpapagising. Napapagising ako. Ako yung mga choice of words ko din. At saka maliban doon, one time pinagsabihan ako. 'Di ba nagkaroon tayo ng podcast dito, especially for you. Tapos umiyak si Nikki. Dahil doon sa sinabi ko na, kung overthinker ka pala, fault mo 'yon. Dapat di ka nagjojowa. Parang gumanon ako. Umiyak si Nikki nun, di ba? Tapos sinabihan ako ng mag-sorry ka kay Nikki. Parang medyo naging too much nga ako na hindi ko iniisip yung posibleng maramdaman nung tao. Pero ang maganda sa atin, sinasabihan tayo kapag meron silang nakikitang mali. So yun yung parang nung tinanong mo yung question na yun yung agad kong naisip. Ako napapagalitan ako pag may clear shorts ko. Nasiyakan pa yung legs mo? Nagsushort ka ba dito? Nagsushorts ako. Yun nga, napagalitan ako. Kaya hindi ko na inuulit. Yung shorts
Maluwag yung shorts ko, tapos may isa pa akong shorts na may slit. Shorts na nga siya, slit pa siya, pang workout siya. Gandang-ganda ako kasi Adidas yung nabili ko sa ukay. Ang mura-mura. So naaliw ako, tapos naka-white lang ako na polo, ganyan. Tapos kinahapunan, may chinichika ako kay Miss Faye. Sabi ko sa, Miss Faye, ganyan. Bakit ang ikilang shorts mo kanina? Paano ba? Kaya binabago yung mga errors. Ni-improve. Ganyan. Shit, wala akong- Ay, sorry. Pumasok pala sa bunganga mo. Shit, wala akong improvement. Naka-brown. Eto. Oh my God. Sino ang pinakagalante at sino ang pinakakuripot? May tayo dito. Okay, ang pinakagalante para sa akin ay si Aries. Kasi ilang beses siyang nang libre dito eh. And every time na magka-racket siya, pagbalik niya talaga dito, ayun, sagot ko kape ninyo, ganun. So Aries ang pinakagalante. And then ang pinaka-kuripot naman, siguro masasabi kong si Jana, dahil estudyante pa lang din siya eh. And hindi naman din ganun, hindi siya nagtatrabaho pa maliban sa Showtime online. Hindi ko alam kung ano pa yung source of income niya. So, understandable naman na para sa akin, siya yung pinaka-kuripot. Yan po ang boto ko. Please respect my opinion. Okay, so ang aking boto ay sa pinakagalante ay si Nikki. Kasi namimigay lang siya ng out of nowhere dahil trip niya lang. Pinakakuripot ay si Jana. This is the time and this is the moment. Charet! Kuya, parang awa mo na. Ilabas mo na yung kapatid. Ay, hindi ba? Galante. Nikki Morena. Kasi grabe siya magbigay ng... As in, yung tipo wala siya dito. Pero magbibigay siya ng pera para makapag-enjoy kami. Ate Nikki! Straight to my bank account na lang. Tapos feeling ko ang kuripot, Anthony Castillo. Kasi sa kanya na rin ang galing na kuripot siya. Hindi, seryoso! Ano, pati ka niliniwala sa akin? Maniwala kayo. Siya na mismo nag-identify sa sarili niya na kuripot siya. Love you, Kuya Anthony. I hope you'll be safe in this elimination round. Cheers! Galante. Alam ko si Ate AC kasi nagkano siya yung mga maliliit na talyo. So ni Angel Ben, yung nakakubad lahat. Kuripot! JM, sorry na kuya if nang libre ka ba? Sorry na po. Kasi parati ako wala sa sa mga ganap, mga outing po nila kasi parati po akong busy. Ay gubad, unahin ko yung galante. Kasi kahit wala na siya dito, nagpapakape pa rin siya. Si... Hindi ko alam kung tama yung spelling ko na pangalan. Nikki Morena. Magbe-base na lang ako kung kanino pa ako hindi nakakaramdam ng libre. Jana. Yan. Pero understandable naman kasi nasa school pa siya eh. Tapos na-delay din yung sahod niya. So, doon na lang ako nagbase. Pero ang pinaka-galante ay si Nikki Morena. Sino sa tingin nyo sa mga Suyo host ang deserve ng bumaba at maging official host ng At It's Showtime na? Kasi hindi nyo deserve maging host ng show. Yes! So para sa akin, ang pinaka-ready na, well, lahat naman, pag sinala mo sa Showtime live stage, pababain mo, kayang-kaya nang makipagsabayan din sa lahat. Pero kung may I think, deserving na bumaba, it would be our kalokalike queen na Nikki Morena. Kulang na kulang ng babae din sa Showtime kasi madalas mga nakita natin doon sila Kuya Bong, sila Kuya Jong, Jukes and Teddy, di ba? Mas marami yung mga boys compared sa mga girls. So it would be a great addition kung magkakaroon ng isa pang babae sa katauhan ni Nikki. And one more thing, siya ang ating kalokalike season 3 grand winner. So I strongly believe na karapat-dapat and deserve din si Nikki na bumaba, maging part na rin ng family ng Showtime live stage. I love you, Nikki. I miss you. Ay, sorry. Si Kuya Aries. Dahil nga, ayun nga, sabi nga niya, inspo niya sila, Kuya Jong, Kuya Bong, ganyan. Kung ano yung tamang timpla ng pagiging host sa main stage. Hindi ko lang. Okay, so for me,
ang host na ready na ay si Wise. Feeling ko kapag ka nandun siya, may maiko-contribute siya na sarili niya na unlike the energies na nandun na sa main stage. Ma'am Lani, kung napapanood niyo po ito, ready na po siya. Let's watch this. Sila. The future main host of Showtime. Kasi sobrang genuine nilang mag-host. At ramdam mo yung kasiyahan na dala-dala nila araw-araw dito sa Soyo. So sana mabigyan sila ng chance na pumunta dun sa baba at magbigay ng kasiyahan din sa madlang people. Yes, love you! Iba kasi yung vibe kapag nasa stage ka talaga ng main sa Showtime Online. Kasi ang kulit-kulit ko sa Showtime Online yun. Pero kapag nasa live stage na ako ng Showtime, tumitik. Hindi naman sa walang hiya. Yung sobrang confident niya sa sarili niya na kaya niya makipag-banter dun sa mga main host ay si... Grabe kasi siya. Kaya niyang makipagsabayan, makipag-usap. Hindi lang sa Showtime, sa lahat ng artista. Kasi nagkaroon ng Christmas Station ID. Si Nikki talaga umiikot sa buong sa waiting area na nandun sina Piolo Pascual, Coco Martin. Kapag mag-main stage ka, magiging main host ka, kailangan meron ka ng ganun eh. Kumbaga buo na yung loob mong makipag-usap sa mga malalaking tao. Yun, yung flash. Sino ang pinaka hindi mo ka-vibes? Pwedeng technical, pwede ding... Bahala kayo kung sino yung pinaka hindi nyo ka-vibes. Okay, siguro pagdating sa ang pinaka wino-work on ko pa na relationship din I see Lorraine kasi yung age difference namin, like siya Gen Z tapos ako millennial. And then kapag ka nagkakasabay kami sa speed, kitang-kita mo talaga na sige Kuya Wise, sorry Kuya Wise. Parang gano'n. So parang wala hindi ko masyadong feel yung komportable siya kapag nagkakasabay kami magkakasabay kaming bumato ng mga punchline ng mga spills. So parang yun yung gusto kong mas mag-work pa. Kaya sobrang happy ko din nung kaming dalawa yung pinag-tandem for Pilipinas Got Talent. Kasi at least kahit paano, mas mag-flourish pa yung working relationship namin dalawa. I love you, Lorraine. The pressure is Ate Shan? Sino sumagot? Ikaw to? Bakit? Kahit nasa baba siya. Malamang sino di mo Nung especially for you. Kasi 'di ba, ang sipag naman din niya magtaas baba. So hindi ko siya masyadong Kaya wala kinakabahan to. Pero Ate Shan, sana makapiling po kita sa dance. Big Brother, 1 point po para kay Mariel. Si Mariel kasi, hindi siya masyadong sumasalang sa Showtime Online yun. Kaya pag sumasalang siya, I make it a point na kinakausap ko siya, chinichika ko siya, sinesendan ko siya ng mga kung ano, ng mga TikTok. So parang, it's not by choice. It's just that ang dami nilang trabaho outside Showtime. Kaya, hindi namin sila masyado nakakasama dito sa Showtime Online. Next. Sa totoo lang marami. Yung hindi ko ka-vibe, pero okay din naman ako sa kanya. Hirap nito, Alicia. Okay ako sa kanya, kaso feeling ko kapag dalawa lang kaming natira na host, feeling ko hindi magiging okay yung hosting namin ni Jana. Oo, kasi pareho kaming pareho kaming kalog lang, pareho lang kami tawa, puro kakulitan lang. So parang wala kaming masasabing maayos. Yung parang hindi mabubuhay yung Showtime Online. Yung kapag dalawa lang kami kasi ang gagawin lang namin maglikot, magsaya, tumawa ng tumawa. Siya ang pinipili ko dahil parang sobrang bait niya. Alam mo yun, pag nakikita ko siya, sobrang linis niya. Na kapag magkatabi kami, palagi kong binibiro, hala, huwag kayo masyadong huwag kayong magsabi ng mga, huwag kayong magmura, pag may mga nasasabi, uy, nandyan si Ate Mariel. Alam mo, sobrang mabait siya, sobrang perfect niya. Tapos,
Parang walang bahid ng kasamaan kay Ate Marian na nahihiya ako pag katabi ko siya. Ganon. I love you, Ate Ma. Hi guys, actually, ihina ako. Baby? Nasaan ka? Kakarating lang ng bahay. Okay. Wala. So yung jowa ko ay kasama yung mga kaibigan niya. Nagpunta sila sa Escol, tapos may Jones Bridge, Kinesu. So, ako pala mag-isa dito sa bahay. So, house tour ko kayo, guys! Ang mga nominado sa linggong ito, Reyna, Hiraya. Siyempre, hindi ko sasabihin kung saan to exactly. Alam ko namang puntahan ako ng mga DDS dito at jugjugin ako. Hindi. Ano ko tanga? So, ito, pagpasok ng Balur. Ito agad na makikita nyo. Siyempre, makikita nyo ang aking Just Juice na si Britney Houston, Britney Spears. So ito, ano siya, shurak siya na metal. Oo, ayan. So wag niyong bibilin yung ano. Meron kasi akong nabiling ganyan sa Shopee na ano, ay hindi sa Shopee. Ay oo, sa TikTok shop, oo. Tapos ano siya, para lang siyang yung papel na parang pinagdikit-dikit. Tapos ang bilis niyang masira. Sa totoo lang, kaya nagpalit ako ng ganito. Eh, tigi 1,000 din. Hindi sana ganito na lang yung binili ko. Oo, binili ko. So yun, sana ito na lang yung binili ko agad, di ba? Para mas mabilis, di ba? Hindi na yung gumasta ako ng kung ano-ano. Medyo mahal nga lang talaga siya kasi parang 3,000 or 2,500 yata siya each. Kasi nga, metal siya at saka durable. O, at saka ang dami kong mga sapatos talaga bilang as a celebrity talaga. Ano, parang akala mo na... Ayan, as you can see, ako ay mahilig sa mga lamps. May Hirono din ako. Tapos ito, nakakabit itong camera na ito na nabili ko sa Japan. Tapos nakakabit siya sa TV. So kapag may mga bisita ko, pwede silang mag-picture dito. So parang dito yung input, tapos dito lalabas. So pwede silang parang mirror selfie, ganon! So ayan ang aking mga friends. Ito si Lorraine, si Nikki, si Wise, si Nino, si Celine, ang aking mamang Celine, si Kylie. Ayan, si Gabo, di ba? At syempre, ang aking Juice, si Miss Britney Spears. At syempre, nasa pinakataas, si Lady Gaga. Tell me something, girl. Pasok sa puke. Yun ba yung lyrics niya? And of course, as you can see, ako ay mahilig sa mga plants talaga. So ito, mga pinapa-variegate ko yan sila. At syempre, meron din akong Hirono dahil bakla ako. At ang mga bakla, feeling nila, kamukha nila si Hirono. Kaya meron akong yarn. And of course, meron tayong picture ni Meme Vice. Ito yung unang salang ko sa Showtime. Ayan. Meron tayong mirror dito para kapag may guest tayo, ganyan. Fixture sila. Diba? Fixture lang sila. Welcome to my kitchen. Here's my burn iron ars and arvok art ars. Actually, nung nakuha ko tong unit na to, actually, nakarenta lang po ako dito, no? Hindi ako para mag-feeling dito ng kung ano-ano. Oo. Wala siya, as in bare talaga lahat. Wala talaga akong nakuhang kahit ano, at as in zero talaga. So parang naghalongkat talaga ako sa Facebook Marketplace para makumpleto ko ang balur na ito talaga. At dugo at pawis at syumod ang ibinigay ko talaga para ma-achieve ko ano ang success. Kasi parang ang taas mo na eh. Nang parang makakasama mo na si Jesus. Of course, nandito ang Refami with birth certificate. At in fairness, may laman naman yung aming Refami for today. Oo. Kasi mahilig kami ng jowa kung mag-snacks. Oo. At saka meron akong scanner and printer nandito. Tapos may pinapalago naman ako ngayon na dahon ng sili na sana ay tumubo siya. Oo, sana may hope. Kasi yun nga ang amats ko ngayon magtanim ay di biro, hindi ba? Ito, mga Tupperware, mga alak, ayun tayo eh. Oo. Tapos ito, mga plato, utensils, mga chocolates, ganyan. At dito naman, mga sauces. Kita mo ba? Umusog ka dito. Ito, mga sauces, ganyan. Tapos ito, wala kung ano, hayaan nyo na yan. And then ito naman, ito ibigay sa akin ng... Bumaba ka dito! Ayan, kailangan kasi ilalapit yung ulo eh. Siyempre ito, binigay sa akin ito ng kaibigan ko na si Arya. No? Ano siya? Map siya ng Busan. Tapos ito mga scented candles. Ayan, mga pampabango ng kondo para... hindi mapansin na ang asim nyo. Ito naman guys, ang aming salad. At ito yung regalo sa akin ng jowa ko ng birthday ko. Yung turntable namin.
At ito yung collection ng aming mga LP. Ito regalo to ni Lorraine nung Christmas. Ito yung exchange gift namin. At isa ito sa mga prized possession ko ng mga LP kasi ang mahal ng mga vinyl ni Miss Regine Velasquez. So, dahil si Songbird na yan, hindi para hindi mo siya mahalan. Actually, ang plano ko nga, ipapapirma ko to sa kanya bilang ano naman kami, moots kami sa TikTok. Hi, Miss Regine! Kinikilig pa rin talaga pag nakikita ko si Regine Velasquez. Na-interview na namin siya sa Showtime Online New Ones. Tsaka sa lagi ko siya nakikita sa ABS-CBN. Pero nahihiya pa rin talaga ako sa kanya. At sobrang I love Miss Regine. At eto, ang kwento netong TV na to, actually, 55-inch lang yung TV. Maka lang talaga. 55-inch yung TV ko dati. Pero pinalitan ko siya ng 75 kasi hindi... Maarte akong tao talaga, pasensya na. Oo, nung bata kasi ako, tinatanggalan ako ng TV sa kwarto. Hindi para tanggalan niyo ako ng TV ngayong matanda na ako. Kaya binili ko siya. Ewan ko ba kung ano pinatutunayan ko kay self din talaga. So yun, bumili ako ng 75 inches na TV. Galing, di ba? Dito naman ang ating mga libro. Ayan. At saka ito, photo album yan na naiwan ng lola ko. At isa talaga sa mga libro na sobrang na-appreciate ko na, ay, kaya ko pala magbasa, kaya ko pala mag-imagine itong Call Me By Your Name. Kasi syempre, napanood ko na yung movie. Paano ko paggagawa ng sariling universe yung libro, hindi ba? Kapag binasa ko na proud naman ako sa self ko na natapos ko siya. At happy ending naman pala siya. Ano ba naman yung itong mga baklang itong mga direktor na to, pwede naman palang happy ending yung mga istorya, ginagawa yung mga sad ending talaga. Tapos, itong libro na ito, very special ang librong ito dahil nung nagde-date pa lang kami ng jowa ko, binabasa niya to. Tapos, nagpatira ako sa kanya. Hindi, lagi niyang dala tong libro na to nung nagde-date pa lang kami. So, naalala ko nung unang beses niya ako hinawakan. At syempre, yan yung wifi namin. Kung gusto nyo makiconnect, comment down below. Sabihin nyo, pa-connect po sa wifi. Ang password po namin is pek. Tapos, ito naman ang aking Digicam collection. Aking mga, ito mga film camera ito. Ito mga Digicam, hiniram ng jowa ko yung isa. Ito Digicam din ito. Parang inayan ko siya. Ito, nasa around early 2000s yata itong mga ito. Ito mga late 2000s yung mga nandito. So, ayan. Ang mga prized possessions ko ay ito, Canon G11. Tsaka, yan yung isa sa... Ay, hindi! Mura ko lang pala siya nabili, pero pag binenta ko siya, mahal siya. Tapos, ito yung prized possession ko rin na iPhone 2G. Ang pinakaunang iPhone sa buong mundo. Tapos, sa baba naman, mga video camera. Ito, mga video camera din. Ito, mga high 8 yan. As in, yung mga gamit pa niya, yung mga tapes. Hindi pa siya mga memory cards. So, yun. Hindi na alam ng mga bata yun na... tape pa ang mga gamit dati talaga. Ay, naku, sinasabi ko sa At ito ang aking mga plants dito sa aking living area. Sana mabuhay kayo, guys. Ito, syempre, may painting din tayo. Hindi mo naman makakakaila talaga na sobrang talented kong tao. At syempre, ito yung aking jasmine plant na sana ay mas umusbong pa. Nilagyan ko nga siya ng fertilizer para mas yumabong pa siya. And then, dito naman, ang unang room ay ang aming bedroom. So, maliit lang yung bedroom talaga namin kasi tulugan lang naman siya. Yung office ng jowa ko, andito sa kabila. Tapos yung studio ko naman, andun sa may master's bedroom. So, dito lang siya, dito lang kami. Mas cozy kasi, mas madaling lumamig, mas chill. So, nakapag-away pa talaga ako sa jowa ko. Sabi ko sa kanya, doon na lang tayo sa maliit kasi nga, pwede naman tayo mag-office dun sa labas ng kwarto, at least. Kapag ka nasa kwarto ka na, sa bedroom ka na, ang iisipin mo na lang, bedroom, oo, pagtulog, pag niniig, oo, pag uulaya, oo, hindi mo na iisipin yung kung anong trabaho mo bukas, hindi ba? So yan, ang favorite feature ko naman dito ay ang aming projector. Ayan, teka, papakita ko sa inyo. Oh, di ba, Nek? Akala mo talaga. So yan ang aming projector. Dito kami nanonood ng mga, ang current naming pinaparoon ng jowa ko ay yung When Life Gives You Tangerines, yung si IU at saka si Park Bo Gumambida. Sobrang ganda, guys. Panoorin nyo na now. As in, guys, sobrang worth it na ang tagal na walang drama ni IU tsaka ni Bogu. Dito naman ang office ng aking jowa. Ay, kalat, pasensya. Ito yung office niya. At dito naman, this is where the magic happens dahil ito ang aking studio! So, dito ako nag-aayos everyday. Nakita nyo naman sa mga vlogs ko. Dito ako nag-shoot kapag kami kailangan i-shoot na content, ganyan. Kapag ka medyo nagkakainisa kami ng jowa ko, dito lang din ako. Pero madalang lang naman yun. Lagi kami sweet, lagi lang kami masaya. Actually, medyo makalat yun dito kasi andyan yung mga equipment ko. Andyan yung wig head ko.
Andyan yung mga equipment ko for lighting, mga tripod, ganyan. Andito yung mga wig ko. Actually, feeling ko drag queen nga ako eh. Hindi ko alam kung ano na ba talaga ako. Am I a person or a drag queen? I don't know. Ito mga damitan, ganyan. Actually, ang OA na talaga ng mga damit ko. Ang dami talaga niya. O, medyo makalat, so huwag yung titigan. Ito mga makakapal naman. Ito mga sweaters, mga pang formal wear. Ito naman ay mga pabangirls. Ayan, puro mga Zara, replica. Yan yung mga mangilan-ngilan ko mga pangmayaman talaga din ng mga pabangirls. At syempre meron tayong welcome ZZ Lucky Plant na nakalagay dyan kasi syempre for the money plant. Ito ay candle burner para hindi sayang at kailangan kong bumango ang aking kwarto. At syempre meron din tayong vintage speaker dito na pwedeng lagyan ng iPod dito sa taas because I'm vintage like that. Eto, dito naman ang creativity area. So, ayan ang aking monitor. Kinakabit ko siya dito sa aking MacBook. Actually, ang kalat nga eh. Sana'y naayos ko man lang, di ba, bago ako nag-house tour. Pero ganyan talaga siya. Walang magagawa. Tapos ito yung aking iPad. Kapag nanonood ako sa umaga, yan yung pinapanuuran ko habang nag-aayos. Ito ang aking vanity, mga brushes, at ito ang aking calendar. So, umaga pa lang, kitang-kita ko na agad kung ano ang mga schedule, kung ano ang pagkakabisi-bisihan natin for today's video. At dito naman ay ang aking CR. Ayan. Diyan ako tumatae. Diyan ako nagto-toilet talks yung sa TikTok, di ba? Suggest kayo ng mga topic kung ano mga gusto nyo yung mga itopic ko sa atopic talks. Actually, curious nga ako kung gusto nyo ng longer form kasi sayang naman, ang dami kong ebas minsan sa toilet talk. Pagka sobrang interested ko sa topic, gusto niya bang dito ko i-upload sa YouTube? Okay, diwag. Sorry. Tapos, ito naman yung mga halaman ko na nandito sa aking studio. So, ayan, medyo may mga mamamatay na. In fairness naman, medyo may mga buhay pa rin naman. Congratulations. Pabuhay kayo. Kayong, hey CPS girlfriends! It's SMSC nag 3-day sale. It's a mall-wide sale. So, shop till you drop. Oh, by the way, I'll see you there, right, guys? I love you all. See you there. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Ayan mga kapudi, gagawa nga tayo ng salad. Sobrang saya ko kasi nag-prepare na yung jowa ko ng paggawa ng salad. So ilalagay ko na lang talaga yung salad doon sa salad bowl at lalagyan ng sauce. Of course, I'm always thankful para sa lahat ng mga ginagawa ni Paul para sa akin. Not just for me, kundi para kay Sevi at kay Paulie. Ito talaga yung mga point in life na mapapasabi ako ng Of course, I only make one for me, lot. If you wanna make for yourself, go ahead. Yummers, kain tayo. Actually, sobrang sarap yung nagawa kong salad eh, ha? Actually, parang lasa nga siyang mga inisal eh, ha? Sobrang sarap, ha? So, ayan, dumating na ang aking merienda, guys. So, kunin natin siya, guys. Guys, alam nyo ba, para akong sumakses na para bang ang taas ko na para makasama ko na si Jesus. Nag-order nga ako ng nachos at milk tea, mga kapudi. Guys, grabe itong tinitest nating foundation. 16 hours na to sa mukha ko pero hindi pa ako nagbablot. It still looks so good. Char! Kala mo naman si Ann Klutska. Hi, Mama Ann! So, yan, dumating na ang aking merienders. Actually, mag-aalas 8 na. So, parang snack lang talaga to. So, habang nag-edit ako, magsasnacks ako and I'm gonna wait for my boyfriend. Hi, it's me, your most trending personality on the internet, ni Maotnum. Would you mind? At ngayon, of course, ako ay kumakain ng nachos at milk tea na sobrang sarap talaga. Actually, I'm currently editing the vlog na itong pinapanood nyo ngayon pero parang mas marami akong ginawang kain. Ang bata na nasa sinapupunan mo ay hindi mo alam kung anong buhay na para sa kanya! So ayan, habang inaantay ko yung jowa ko, syempre nag-i-edit ako, sobrang sipag ko, ewan ko ba na parang akala mo 10 yung pinapadede kong bata. Bread, which has milk. Wow! No. Busog na ako eh. That's really good. Grabing dede yan. Wow! Mukha akong Angel! Tangina! Hi guys! So ito yung update ko. Bale, 18 hours na yung foundation sa mukha ko. Pero ang ganda ko pa rin. Talagang sabi sa akin ni Papa Kids kanina, Mama Ann, parang ang ganda ng mukha mo. Parang sabi rin ni ate, so now it is the end of the day. Thank you so much dahil sinamahan niyo ako today. Ganun talaga ang weekends for me. Isang araw work, tapos balik na agad ng
trabaho the day after Sunday. But we are blessed. Thank you so much for the work. Thank you so much, Britney Houston. Good night, guys. I love you. 좀 매장이라는 놈이 가오지랄 진짜 몰라서 fantasy가 오죽하냐. 너가 건 제대로 Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Guys, i-update ko lang kayo. Actually, kahapon tumawag yung nanay ko, nag-usap kami. Tapos, nagpa-CT-scan pala siya recently. Tapos, ang sabi naman, hindi ko malak! Baby! Pero yun yung sabi ng CT scan doctor. Every Sunday I make it a point na talagang ginagawa ko lahat ng household chores para sa asawa ko. Nagva-vacuum ako at saka nagdidilig ng mga halaman. Ito kasi talaga yung mga hindi ko nagagawa pag weekday, pag araw-araw yung work. I think ito talaga yung epekto ng tiyan na sexy, bigger lighting. Of course, nilalagyan ko rin ng fertilizer yung mga plants ko, lot. No bashing. And of course, dinidiligan ko din yan, lot. Wow, baby, ang sarap mo. Okay na to. Nagluto nga yung jowa ko ng sinigang, mga kapudi. Kaya naman, yummers, kain tayo, mga kapudi. Siyempre, di natin pwedeng kalimutan ng patis na may sili na kasing amoy ng pekpek mo, kapudi. At habang kumakain kami, nanonood kami ng Drag Race, kapudi. At meron pa nga siyang pa-dessert na graham, mga kapudi. Sobrang sarap nito. Pagkatapos nga niya na idali-daling naghugas ng mga pinggan si AC. At maya-maya itinawag siya ni Big Brother para tirahin. Catherine, ano ba? Ginulo mo na naman yung script ko. Naghihilamos lang siya. Wow, ang ganda-ganda ko, mukha kong angel. Tangina. Let's straight to What are you most grateful for? Simplihan na lang natin. Sobrang grateful ako. Actually guys, nakatulog ako neto kaya nagkunwari na lang ako na nagta-timelapse habang natutulog. Oo, so yun. Sana ma-appreciate nyo tong ginawa ko. Actually, nag-aayos ako ngayon kasi nagaya talaga ako mag-grocery kasi parang kulang na ako ng pang breakfast. Yan naman, hello sa mga kayup-hayupan dyan sa Malabon Zoo. And of course, andito na kami ngayon sa BGC. Ano bang ibig sabihin ng BGC? Alam ko lang yung letter B. Buba! Ay, si Meme Vice. Nakita mo, baby? sila. Bago nga tayo mag-grocery, kakain muna tayo ng merienda, mga kapudi. Kaya bumili ako ng tinapay. Medyo maraming tao ngayon kasi parang may coffee expo ngayon dito sa BGC. Ewan ko kung ako lang to, pero naranasan nyo ba yung sa yaw-yaw? Yung parang magdadasal ka na sana generous yung magsasandok ng toppings mo. Kasi minsan, ang dadamot nila talaga sa toppings na para bang di ka naman makukulong sa ICC kung susobrahan mo ng onti, di ba, te? Huwag madamot, dagdagan ng onting biscuit sauce. Yan, perfect! Sabihin mo kung saan siya dalahin, tang ina ka. So tayo ay mag-grocery na ngayon. What are you gonna buy? The cleanse fiber. Yung kanta! Alam nyo, isa sa mga taken for granted talaga ng mga bagay natin ng mga bata pa tayo. Nung tayo pa yung pinag-grocery ng nanay at tatay at mga tita at tito natin na living in this world rent-free. Tapos nung bata kami, kasi nga mataba ako, meron kaming stash na mga chichirya pero nililista kung ano yung mga kinukuha mo kasi once a day ka lang pwede mag-chichirya. Oo. Ako talaga yung mahilig sa snacks. Wala kasi kami masyadong pang breakfast. Every Thursday kasi pag kay Let's Drink to That kay Ate Jody ako nagsushoot, nakakapag-breakfast pa ako sa bahay. Tapos nung Thursday, wala akong mailuto. Na para bang awang-awa ako sa sarili ko. So, kaya nag-grocery kami ngayon. Pampanga's best Hungarian sausage. Pero mamaya rin may iba akong sausage na isusubo ba. Tapos chicken tocino. Of course, we need to bring home the bacon.
Bibili rin akong corned beef para for the mabilisan. Maliliit lang. Guys, grabe. Ngayon ko lang nalaman na tig-iisang daan pala tong corned beef lahat since spicy. Nung bata ako, 30 lang to. Baby, naabutan mo pa ba yun? Na-try na lang yung corned beef na chunky. Nagulat ako 100 pala siya. So, bukas, guys, ako po ay nasa showtime. So, it's another work week for me. So, ilagay natin siya sa aking calendar. I'll see you there, right, guys? Hi guys! Good morning! Mic check, mic check! Pasabog si Badet! Pulutan ko afam sa may kanto ko na get. Let's go, Margo! Bago na phone, bagong cologne, bagong reban sa may kantong salon. Yun lang, guys. Thank you. Sarot lang. Syempre, bilang it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Because it's a Monday. Syempre, papunta na tayo ngayon sa ABS-CBN. Pero, alam nyo ba? Syempre, in the wake of what is happening currently in the Philippines na meron tayong napakulong na berdugo na akala mo talaga kung sino siyang Diyos-Diyos at tapos pagdating niya sa ICC, manghihina-hina siyang kuno. And I'm so happy talaga. Alam nyo yan. Alam nyo talaga activism ko. Alam nyo ang mga pinaninindigan ko sa buhay. Kapag meron ako nun, yun at yun talaga. Hindi pwedeng mawala yan sa utak ko. And of course, seeing so many injustices na nangyari dun sa term niya. Si Duterte, oo. Tuwan-tuwa talaga ako nung nakulong siya because he deserves it. At hindi lang siya nakulong sa Pilipinas. Sa ibang bansa, deserve. Siyempre magpo-post talaga ako kasi sobrang saya ko na parang sumakses ka na parang bumaba ang mga angel, tangina. I mean, ako kasi, sige, nagmumura ako, tanggap ko naman yun, hindi ako magpapakahipokrito, no? Pero ako, nagmumura ako, pero hindi kasi ako kandidato, hindi naman ako presidente. So parang I expect the president to act wise, to act perfect, to act prim and proper at all times dahil maaapektuhan yan ang mga ganap natin sa ibang bansa. Kasi yun ang nagre-representa sa atin. Gusto mo ba nagre-representa sa atin? Palamura? Hindi. Paano yung mga natin, yung mga relationship natin with other nations? So ever since talaga, against talaga ako sa mga pinaninindigan niya sa buhay, sa kung paano siya, na parang kung paanong pamamalakad ang ginagawa niya sa bansan to, lalo na nung pandemic. Umasa ako ng very light na yung 3 to 6 months niyang chika. Totoo yun. Hindi naman totoo, punyeta. Traffic pa rin naman hanggang ngayon. If anything, nasadlak talaga ang Pilipinas sa kamay ng mga Duterte na yan talaga sinasabi ko sa inyo. Wala akong pakialam. Pero yun, fast forward nga to today, ayun nga, thankfully na itong si Duterte nasa ICC na, congratulations. Syempre, tuwan-tuwa ang batla. Tapos yung mga kumakalat pang mga dump account na mga kung ano. Ako rin naman, kung kakalat yung mga picture ko sa dump account, kung magagalit din naman ako, Pero parang tanga kasi, ang hipokrito. Anyway, fast forward, syempre, vlog ko to, it's about me, it's not about them. Napapatanong din ako minsan sa sarili ko na hindi ba ako natatakot sa mga pinagsasabi ko, sa mga pinaggagawa ko, mga pinagchichika ko sa internet. Kasi ang sarap din talaga mang-asar. Ang sarap ng asar ng mga DDS talaga. Sobrang sarap nilang asarin ngayon, lalo na sila yung nasa other way around. Syempre, ako, solid kapamilya ako, nakita ko kung paano na-oppress yung mga nawalan ng trabaho at pandemic pa nun, ha. To the point na nakikilala ko ngayon kung sino yung mga nawalan ng trabaho. Sobrang nagalak ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi for them. Syempre, unang layer na dyan yung EJK, hindi talaga tama yun. Lahat dumadaan sa due process dapat, di ba? Tapos ngayon sila yung hihingi ng due process, addict ba sila? Anyway, so, napapatanong ako sa sarili ko, hindi ba ako natatakot sa mga pinagagawa ko, mga sinasabi ko? Kasi if I remember it right, naalala nyo ba yung pandemic? Nung kaputukan ng pandemic, nung magpapatupad sila nung community quarantine, kasi yung unang beses, sabi ko, parang awang-awa naman ako sa mga taong mawawala ng trabaho dahil malalak sila sa bahay nila. So yun, eventually, yung problem na yun, gumawa kami ng solution, nagpa-fundraising kami para sa pandemic relief. Ito yung Gandang Bardagulan sa Twitter, nakaipon kami ng around 140,000 yata nung mga panahon na yun. So, dalawang layers yung takot ko noon. Unang-una, nasa akin yung 140,000. And syempre,
hindi ko kasi pera yun. Gusto ko maibigay agad dun sa mga beneficiary, ganyan. Para matulungan ko sila agad. Ewan ko kung bakit ako natatakot nun. Pero natatakot ako kasi first time kong makahawak ng ganong kalaking pera na hindi naman sa akin, na parang right away, gusto ko makarating agad sa kanila. Pero thankfully, nagawa ko naman yun. Pangalawa kasi, may mga nananakot sa Twitter na parang, ay nako, kung saan mo dadali. Parang nananakot lang sila just for the sake of it. Nakakainis din at the same time kasi it's for a good cause na parang kung hindi ka makakatulong, shut up ka na lang. So parang ako, galit, takot, na parang baka mamaya bigla na lang may mga sundalo dyan sa harapan ng bahay namin, hindi ba? Pero again, bumabalik kasi ako dun sa it's for a good cause. So parang, bakit? So mas nagagalit ako. Alam nyo yun? Itong mga kasi naman itong mga pinili kasi talaga nilang leader, akala mo talaga kung sino magagaling, hindi naman tayo. Hanggang sa tumawag talaga ako sa parang depression hotline. Libre yun baka gusto nyong may makausap, ganyan. And in fairness, tama naman yung sinabi niya, you're doing a good thing. You're helping people. In the midst of a pandemic na lahat unsure, you're doing a lot. So parang ayun, eventually na-comfort naman ako. At nabigyan lahat ng kailangan mabigyan. At kung kailangan nila ng computation ko, naibigay ko talaga. Nasa akin lahat ng screenshots hanggang ngayon, punyeta kayo, mga DDS kayo talaga. Uy. So parang recently ito, dahil nga sa mga pinagagawa ko, dahil nangaasar ako sa internet, dahil trip ko, dahil yun naman ang ginagawa nila before, why not give them the medicine? Ano yun? Give them a taste of their own medicine. Yan! Natakot ako ng very late kasi syempre, the words they are saying are not nice. Ako rin, hindi naman ako mag-expect ng nice kasi hindi rin naman nice yung mga sinasabi ko minsan. Pero kasi, nagsistick ako sa fact. Pero kasi, ewan ko mas feeling ko inevitable ako ngayon. Kasi nga, number one, nakulong na. Kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin yung pagrarally dyan, ganun talaga ang process ng ICC. Pangalawa, I am a law-abiding citizen. Pangatlo, nagbabayad ako ng tax sa Pilipinas na punyeta talaga na hindi mo alam kung saan napupunta. O di magwala kayo dyan. So ako parang, sige go, magwala ka dyan. Wala akong pakialam. Yung pagwawala mo sa internet, walang magagawa yan dahil yung Panginoon mo na demonyo, andun na. Kung gusto mo mag-rally ka sa Netherlands kung gusto mo. Pero yung takot ko ngayon, it's more of the people I'm working for. Yung show, kung nasan ako ngayon, nagpapasweldo sa akin ngayon. Siyempre natatakot ako, baka mamaya mapagalitan ako ni Meme, ganyan. From what I see din naman. At hindi ako napagalitan Never ako napagalitan, thankfully. Kasi, number one, tama naman yung paninindigan ko. At pangalawa, bakit naman sila makikinig sa mga tao na gustong ipasara yung kumpanya namin? At saka siguro sa lahat ng mga napapanood ko talaga, sa lahat na nakikita ko, sa lahat ng mga katrabaho ko, na everything is political. Every single word is political. So yun lang naman ang thoughts ko ngayon. So parang ngayon na manifest ko sa world, na mas na-verbalize ko siya. Feeling ko mas nawala yung kung ano mang merong takot sa heart ko these past few days. Sa totoo nga naman, kung tama ang paninindigan mo at tama kang bumoto at matinukang tao, bakit ka matatakot, di ba? Tinutunog ko kaya! Also guys, I think yata ngayon, si Regine Velasquez ang isa sa mga hurado ng TNT. So nakita nyo, 'di ba, nung isang araw, pinakita ko sa inyo na meron akong vinyl ni Miss Regine. Dadali ko yun bukas, ipapasahin ko yun. Late ko na lang kasi nakita ngayon. Akala ko next week pa i-announce na hurado si Miss Regine. So, but will you say that you love me? This I swear is true. Morning po, AC Soriano po, showtime. Hanggang matapos sa kailan pa tuloy maghintay. Do it tayo, Sir Ogie, Ikaw naman! Ganon,
naman, Regine, itataas mo rin kasi. Eto, favorite ko tong kanta ni Regine to. Mula sa album na Silver Series. Ito ang awiting Tanging Mahal. Mahal na mahal ko siya, AC. Nung minahal ko siya, para bang nasa langit ako. Ito lasa talaga to, pasensya na guys. Actually, late na rin ako ng very light, pero okay lang. See how I shine like the stars in the heaven. All because of the Woo! Kulot! Good morning! Merong isang bagong TNT Hurado. Sino ang hula nyo? Tapos, of course, alam nyo naman na, wrong answers only tayo. What's up with the people and mga one-liners? Mga sounds na ginagawa ng hayop! Bakit ako? Meow, meow! Ano ba yun yung sound ko? Ano yun? Sa tiger. Arf, arf! Arf, arf? Oh, aso! Ganon. What? Ah! Oh, oink, oink! Oink, oink! One. Oh my God! Giraffe. Ayan guys, so tapos na ang ating live for today. So ang gagawin ko ngayon ay kukuha ako ng sweldo sa Makati kasi may isa akong check-in na for releasing na. So kukunin ko na siya. Yeah! Pero ang masaklap niyan, mapupunta lang sa insurance ko yung aking sweldo for this. Yeah! Pero ang mahalaga, may pambayad ng insurance. Yeah! And then, after nun, kukunin ko yung aking passport dahil na-release na nga ang aking Japanese visa na multiple for 5 years. Nakasweldo na ang batla. Sobrang sarap talagang sumweldo kasi parang sumakses ka eh. Na parang ang taas-taas mo na, makakasama mo na si Jesus. So for context, ang cliname ko na check-in ngayon ay for Shopee. Thank you so much, Shopee! Love, 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 Shopee! Love, 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 Shopee! Love, 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 Shopee! Saktong-sakto yun eh. February 1, Nategi Bambam si Lola, sobrang lala ng sakit ko. As in, sobrang dalang kong nagkakasakit, sobrang dalang kong nilalagnat. Kung sipon lang, kaya mo pang pumasok eh, di ba? Sobrang lala na parang first time in a few years na papunta na sa nag-chills talaga ang lala ng lagnat ko. Parang feeling ko ano siya, variant siya ng COVID, ganyan. Alam nga namang hindi natin hihindian guys. Kasi hodang nag-chills ako, papasok ako doon sa Shopee, nag-chills ako, wala akong pakela. Kasi nakutuhan na tegi bambam si Lola ng February 1. Yan sabi ko sa sarili ko, ano kaya yung magiging energy ko kapag ka nawalan ako ng nanay at saka ng lola? Hindi ko alam kung ano magiging energy ko, baka ang ingay ni kuya. Hindi ko alam kung ano magiging energy ko sa buhay. Pero thankfully, parang siguro dinasalan naman ako ni Lola na kahit na ang sakit-sakit ng ilong ko kasi nga, ang sakit na nung dito ko. Tapos medyo inaapoy pa ako ng lagnat, tapos nagko-cold sweats pa ako. In fairness na I braved through it naman. In fairness, kinaya, kasya at kinaya. Pero talagang nag-sorry ako nun at nagpasalamat sa Shopee kasi hinayaan ako, hindi ba, na mag-proceed dun sa live stream. Sobrang sorry talaga. Sobrang thank you and sobrang sorry Shopee na I was at my worst state nung mga panahon na yun. Pero salamat din naman sa love, 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 Shopee! So ngayon naman ay pupunta na tayo sa BGC dahil kiklaim ko na yung aking passport. Ang aking passport na may 5-year multiple entry visa. So ito yung check eh. Pasok mga suki, pasok lang. Thank you Lord! So kukunin ko muna yung aking passport na may 5-year multiple entry visa to Japan. Ganon! Antano, oksang, okama. Antano, oksang, okama. Ayan, so after nga makuha yung aking passport, nag-deposit naman ako ng aking sweldo. Ang heartwarming talaga. At parang dahil ang dami kong na-accomplish for today, ni-reward ko yung sarili ko ng burger at saka onion rings at saka ng wings na para bang ang dami-dami kong pera. Manifesting.
Pagka-uwi ko, in-update ko lang yung aking mga taxes kasi babayad ako ng tax kaya pwede ako magreklamo. Tandaan na po ni Tatay Digong. Tsaka hindi niya po yun deserve. Tsaka yung ginawa niya po para po yun sa Pilipinas. Charis! Ngayon naman guys, ay mamimili na naman ako ng damit for tomorrow. Na para bang hirap na hirap ako kasi ang onti-onti ng damit ko. So hindi ko alam kung anong susuotin ko. Ano bang peg ko tomorrow? Babae, lalaki, pokpok. Hindi ko alam kung anong susuot ko. 그냥 빨리 나 늙었으면 좋겠어. 난 어른 되면 브로머처럼 다 그냥 밥공기를 맨손으로 잡는 줄 알았어. 나 그냥 다 뜨거워. 맨날 데워도 맨날 아파. 걔들도 다 어른이니까. Good morning sa inyo lahat. It's a Tuesday again. Anyway, so it's another work day. Ang pahinga ko lang this week ay Friday. So, hindi na magre-reklamo. Ba't tayo magre-reklamo? Hindi na magre-reklamo sa trabaho. Ba't wala magre-reklamo? Alam niyo, surprisingly, mas maluwag ang daan ng Monday. Pag Tuesday, nagta-traffic agad. Ano ba? So, yan. Ang aamats namin ng jowa ko ngayon ay yung When Life Gives You Tangerine. Kasi ang ganda talaga niya. Para siyang warm hug talaga na K-drama na parang, ewan ko ba, kapag natatapos ko siyang panoorin, parang ang saya-saya mabuhay. Step by the step talaga siya. Anyway, ang ganda kasi nung quote, diba, nung pinakita ko kagabi. Akala niya, yung nanay niya, dahil matanda na, inevitable na siya, na wala na siyang kinatatakutan. Na yung sa tingin natin, masakit, hindi na pala masakit. Na yung tayong mga bata, ang tingin natin sa mga masasakit na bagay, ay hindi na masakit. Pag matanda ka na, it burns just as much. Ibig sabihin yung mga parents pala natin, kinakaya-kaya lang yun. Alam mo yung parang kailangan ng anak mo ng insurance, kailangan ng anak mo ng tuition, kailangan niya ng allowance, kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng pambili ng project sa school. Alam mo yung ang daming ganun. Ako rin, at this day and age, at 30, being 30, may mga bagay na lang din talaga na namamangha ko na, nalagpasan ko siya, nabayaran ko siya, ginawa ko siya. Na parang we live life in seasons to the point na hindi natin nalalaman kung ano yung season na natapos at kung ano yung season na paparating. Kasi alam mong, in fairness, buhay ka pa at kinakaya, kasya at kinaya. Alam nyo ang analogy ko dyan, sorry kung medyo bastos, pasensya umaga. Kung ano oras nyo ito pinapanood, pasensya na rin po sa mga magulang na nanonood. Kung sa sala kayo nanonood at yung anak nyo ang nanonood nito at narinig lang po ito ng mga matatanda, pasensya na ho talaga. Pero ang analogy ko talaga ay parang, ang buhay ay parang puwerta ng bakla. Lalo na ng baklang malibog. Okay, linisin natin. Ang buhay ay parang puwerta ng baklang malibog. Kasi totoo naman, di ba? Ilike natin yung libog sa wanting great things in life. At yung puwerta, being ganun lang siya nag-start. Diba? Ganun lang siya kaliit talaga, day. To the point na lumalaki kasi yung bakla, malibog nga. So, for the entrance, enter the dragon. Hindi ba? Katulad lang tayo in life, sinisipagan natin, ginagalingan natin para marami tayong makuha in life. To the point na, yung aspirations mo na yun din na nagdadala ng sufferings. Ayun. Hirap at sarap, ika nga ng malibog na bakla. Yung tipong, ito lang yung kaya mo dati. Biglang laging ganun na siya. Biglang sumakses na talaga. Halimbawa, nakapunta siya na ibang bansa, lalo sa Amerika, laging ganun na. Maaaring lumiit din ulit kasi matagal siyang hindi tapos lalaki na, alam mo yun, yung parang, para tayong rubber band. And ako, in life, being 30, parang ngayon ko siya nafe-feel talaga kasi may mga bills na akong binabayaran, may renta akong binabayaran sa bahay, yung insurance ko na hindi ko alam kung bakit ko kinuha, surprisingly ako ba, sana matapos ko na siyang bayaran. Yun talaga yung mga 10 taon kasi yun, ewan ko ba. Pero babalik naman yun, for sure, babalik naman yan. The moral of the story nung palabas na yun, when you surround yourself with good people na talagang
i-encourage ka na gawin ang best mo, na ipupush ka sa iyong limits, katulad nga nitong si Guanxi. Life is worth living, hindi ba? Pero isang bagay talaga na nahabag din talaga ako. Napanood ko yung scene na yon na parang, I thought my mother could do it all. Pero ang point kasi din talaga is, ang nanay natin, ang tatay natin, ang lola ko, they are living life the first time as well. Just like us, hindi ba? Totoo talaga yung yung nakita nyo sa Twitter, yung may nag-tweet, sabi niya, healing my inner child, tas binash siya, parang tanga din talaga. Consumerism da. Anong pakialam mo sa pera niya? Number 1, sana marating natin lahat ng mga dreams and aspirations natin in life. Pangalawa, ay sana ma-heal natin ang ating mga inner child na talaga nga namang ang daming gustong gawin sa buhay, ang daming gustong bilhin, ang daming gustong marating, at sana kahit 1/4 man lang ng ating inner child sana ma-fulfill natin ang mga dreams. At sana ang puwerta ng malibog na bakla ay ma-nurture din. Go mo na yan, grinder mo lang ng grinder. Okay lang. Sulit